Thank you, Pastor, sa privilege at sa mga member ng church. Ay magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po yung magsitayong lahat. Let's open our Bible, please, in the book of 1 Kings. Amen. Hindi po madaling gumawa ng outline. Amen. At ganun din mag-preach po. Kaya hanga tayo sa man of God na 3 times a week or sometimes 4 to 5 times a week nagpipreach. Pag naranasan niyo po mag-preach sa harapan, para kang nagtrabaho ng 8 hours. Talagang todo eh. Kaya, amen? So, magbukas po tayo na. Salamat po, Pastor, for this opportunity, sa privilege makapag-preach ng Word of God. At magandang gabi po sa bawat isa. Amen? So, midweek service, ito yung time na maraming malungkot, maraming discouraged, maraming gusto nang mag-quit. Kaya, kailangan mo ng comfort. Comfort ng Word of God. Amen? 1 Kings chapter 19. Teka lang, baka ma-out of context tayo, kapatid. Basahin natin verses 1 to 4. Ready, read. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Tayo po mag-pray. Lord, i-bless niyo po ang mensahe ngayong hapon. Wala pong karapat-dapat sa amin, walang deserve po sa amin, Lord, mangaral ng salita ng Diyos. It's all by your grace. We are all sinners by our nature, by our deeds. Pero salamat, Lord, binibigyan niyo po kami ng opportunity na kahit kami makasalanan, ay makapangaral ng salita ng Diyos. We beg you, Lord, in prayer tonight, hindi po pangalan ko or pangalan ng sino man ang maitaas, kundi pangalan niyo lang po, Jesus Christ. And we're praying for revival. Kausapin niyo po kami. Alam po namin, Lord, we have battles within and without. At dito sa mundo na makasalanan ay meron kami mga struggles. But we thank you, Lord, because we have a loving God na nandyan po palagi. We're praying, Lord, bigyan niyo po kami ng revival. And help us, Lord, to apply this, to move our hearts. Forgive us for our sins. In Jesus' name, amen. You may be seated. So, naalala ko lang nung naghuhukay kami dyan sa likod. Sabi ni Sir Jack, Sir, wag kahukay, baka may mahulog. Sabi ko, Sir, hindi pa ako naghuhukay, may nahulog na. Okay. So, alam niyo po, pag gagawa ka ng outline, kailangan may mga joke. Hinuhuli ko yan. Hinuhuli kong ilagay yung mga joke. So, dapat yung maraming makukuha sa Google, pero iba pa rin yung life experiences. Amen? Okay. Sabi ng Bible, a just man falleth 7 times and riseth up again. At one of the greatest prophet ay nakaranas ding ma-fall, mahulog, manghina. Siya si Elijah. Siya ang nag-confront doon sa most evil king na si Ahab sa Israel. At sinabi niya, Ahab, dahil sa idolatry ng Israel, pagsamba kay Baalim ay magkakaroon ng famine at hindi uulan for 3.5 years. At nagkaroon ng famine sa Israel. At si Elijah din yung ginamit, kung naalala niyo yung story dun sa widow sa Zarephath, na magbigay ng flour and oil, siya'y ginamit ng Diyos. And after 3.5 years, bumalik siya kay Ahab. At challenge niya yung 450 prophets ni Baal. At gumawa sila ng altar doon at nag-offer ng bullock. At yung mga prophet ni Jezebel, prophet ni Baal 450, si Elijah nagkaroon ng battle doon, nagkaroon ng showdown, at pinakita ni Elijah na totoo yung Diyos niyang sinasamba, at ang Diyos from heaven ay nagpaulan ng apoy. And after nun, hindi ba matatapos doon? After ng great victory na yon, after 3.5 years, ay nag-pray siya for 7 times that after exactly 3.5 years, ay umulan. Kaya kapatid, kung babasahin mo ang buhay ni Elijah, punong-puno ng success, ng victory. Pero tao din siya kagaya natin. After those great miracles and victory, na-discourage siya. Pinagbantaan yung buhay niya ni Jezebel. Sabi ni Jezebel, hanggang 24 hours ka lang. Nasa Bible po yan. Amen? Basahin po natin. Sa verse 2, Then Jezebel sent a messenger unto Elijah,
saying, "So let the gods do to me, and more also, if I may not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time." Tomorrow about this time, it means 24 hours. So sa 24 hours na yon, alam mong ginawa ni Elijah? Naglakad din siya palayo, tumakas ng 24 hours. Sabi ng Bible dyan, basahin natin. Sabi ng Bible dyan, in verse 4, "But he himself went a day's journey into the wilderness." Kung paanong sinreten siya ni Jezebel na asawa ng most wicked king na si Ahab, that in 24 hours, kung paanong yung mga prophet ni Baal na 450 ay namatay, ganun din ang mangyayari sa buhay mo. In 24 hours, tinaningan ni Jezebel yung kanyang buhay. Pero si Elijah siya natakot. Kaya sa loob ng 24 hours na yon, wala siyang ibang ginawa kundi maglakad papalayo. Na-discourage din siya. Kung paanong nasa flesh din siya kagaya natin. Natakot din siya, nanghina din siya, na-depress din siya. How can I know na na-depress siya? Alam mo bang si Elijah, naisipan niyang mamatay na lang? Sabi ng Bible dyan, basahin natin. Verse 4, "And he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." What? Elijah, one of the greatest prophets, na tumalo doon sa mga prophets ni Baal. Ito yung nag-pray at umulan after 3.5 years. Ito yung nag-confront sa isang wicked king na si Ahab ng Israel, ay na-discourage din, na-depress din kung paanong siya'y nasa laman, ikaw ay nasa laman, kung paanong si Elijah ay nanghina, kagaya mo rin na nanghihina. Kapatid, darating, walang immune sa atin sa discouragement, kahit pastor, kahit full-time. Minsan nakala nyo, full-time kasi kayo, kaya hindi kayo nidi-discourage eh. Kapatid, sa totoo lang yung full-time nga, babad na sa Bible, ang dami pa ring makasalanan. Walang immune sa depression. Walang immune sa atin sa backsliding. Walang immune sa quitting. All of us ay may ganyang temptation, and it's all by the grace of God na nagpapatuloy ka sa Panginoon, dahil hindi lahat kinakaya yung temptation na ganan. Hindi lahat kinakaya yung mga backsliding temptation na yan. Pero sa biyaya ng Diyos, nandito ka ngayon. Lahat yan sa biyaya lang. Pero darating talaga ang pagkakataon na yung feeling mo wala ka ng purpose, like Elijah, after a great victory. Sabi niya, "Take away my life, Lord." Yung time na mafe-feel mo that you are losing yourself, na hindi mo na ma-enjoy ang ministry, hindi ka na masaya sa full-time ministry, darating talaga yan. Dumaan din sa akin yan, kung paanong dumating din sa maraming member ng church. Darating yung time na hindi mo na makita yung future mo sa church. Darating yung time na gusto mo nang umalis sa ministry. Ayaw mo na mag-church. Maybe it will come someday, or maybe it is happening right now. Hindi ko alam kung napaka-soft pa ng Christianity mo ngayon. It will come someday, or maybe right now, you are struggling with it. Yung mga battle, mga problems, battles without, may mga bayarin ka, may mga loved one kang pinipersecute ka, may mga problems sa family, those are battles without. Pero alam mo ba na meron ding battles within? Yung battles within na ikaw ay laging anxious, na ikaw ay nagwo-worry lagi, what will happen to your life? That is your battle within. Maraming full-time ang may battle within, kung lalaki ba sila or bading. Kung tinawag ba sila o hindi. Maraming mga frontliners ang may battle within, kung kaya ba talagang nilang mag-commit sa ministry, kung kaya pa ba nila talagang magpatuloy sa Panginoon. Ngayon pa lang, if it isn't yet happening, may paraan, what will you do? And if it's happening right now, ito yung mga steps to make. Kaya pag-uusapan natin ngayon, how God cures Elijah's depression from despair to deliverance. Okay? Ayun yung subtitle. Ayun yung pinaka-title. From despair to deliverance, subtitle, how God cures Elijah's depression. Number 1, God's provision. God's provision. Basahin po natin, 1 Kings chapter 19, verse 5. God's provision, 1 Kings chapter 19, verse 5 to 8, okay? God's provision, and then dash food. "And as he lay, he slept under a juniper tree. Behold, then the angel touched him and said unto him, Arise and eat." Pambihira. Tulang pala yung sagot, no? Pag nag-worry ka. "And he looked, and behold, there was a cake baking on the coals,
and a cruse of water at his head, and he did eat and drink, and laid him down again. After niya i-confront yung 450 ni Baal, physically exhausted siya. Kasi sigaw siya ng sigaw nun eh. Oy, kayo mga propeta ni Baal, ba't hindi pa nasusunog yung offering nyo? At yung he is physically exhausted, anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog siya under a juniper tree. Nakatulog siya under a juniper tree nung siya'y umalis. At alam mo ba yung juniper tree? It's a wide tree na lumalago sa dry and rocky desert. Kasi nasa desert siya during this time. Lumayo siya doon sa Israel at sa Judah. At nung time na to, it pictures yung juniper tree, God's care. Tapos ginising siya ng angel at merong nakaprepare na sa kanya na cake on a coal at cruse of water. Pag sabing cruse, jar or pitcher of water. Yung cake on a coals, hindi ito yung iniisip mo ngayon na cake na may mga layer-layer. Yung cake sa Bible is a normal flat bread na niluluto sa mga maiinit na bato na pinapainit sa mga uling. May cruse of water. At yung angel ginising siya, kapatid, matindi to. Para tong BB, breakfast in bed. Matindi pa na to, kumain din siya ng CC, cake on coals. May cruse of water pa. At after niyang kumain, di ba nakatulog siya sa sobrang pagod, ginising siya, pinakain siya, pinatulog ulit. Pambihira naman. Napakasarap naman ito. Anong sabi niya ng Bible sa verse 6? And he did eat and drink and laid him down again. Pinatulog. Pagkatulog, ginising ulit, pinakain ulit. And the angel of the Lord, verse 7, came the second time and touched him and said, arise and eat. Grabe naman. Ang sarap naman ng buhay ni Elijah. God, dito mo makikita kapatid, na nung si Elijah ay napagod na discouraged, hindi siya sinabi ng Panginoon, bumangon ka dyan, tamad-tamad mo naman. Pambihira. Pinamper din siya ng Panginoon. Pinakain. Pinatulog. Tapos meron pang breakfast in bed. At kapatid, alam mo ba, na itong nakain niyang to, it's good for 40 days. Kasi naglakbay siya sa Horeb for 40 days, sabi ng verse 8. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb. In the strength of that meat, pambihirang carbohydrates nung tinapay na yun, ay talaga namang 40 days, 40 nights, pinalakad siya. Kaya kapatid, nung si Elijah ay nakasuffer ng physical exhaustion, siya ay pinakain ng Panginoon at pinatulog ng Panginoon. Ang pinagtataka ko lang, kain ka ng kain, tulog ka ng tulog, lagi ka bang discouraged? Alam mo ba kapatid, sa medicine and neuroscience proves that being hunger or physically exhausted will affect your decision making. Kasi yung brain pala natin ay 20% ng body energy yung ginagamit niya. At main source of energy ng ating katawan ay glucose, okay? Ayan ay simple sugar. Pero wag kang masobra kasi baka diabetes naman. At yung glucose, kapatid, ay nanggagaling sa mga carbs. Tinapay, oats, kanin. At tamang-tama ang pinakain ng Diyos ay hindi protein. Ang pinakain ng Diyos ay carbohydrates that will give Elijah strength to move forward. Kaya kapatid, dito mo makikita na ang Diyos, He cares for your stomach. He cares for your body. Kaya pala may problem sa decision making ni Elijah na gusto niyang mamatay. Kulang lang pala siya sa glucose. Pero wag sobrahan, amen? At alam mo ba kapatid, yung physical exhaustion niya, according sa medical science, na kapag pala ang tao ay na-stress, ay tumataas yung ating cortisol, yung stress hormone. Na yung ating prefrontal cortex ay hindi nakakapag-function. Ano yung prefrontal cortex? For decision making. Kaya kapag ang tao, kapatid, the Bible and the science and the medicine will agree, kapag ang tao ay pagod, kapag ang tao ay gutom, walang matining desisyong nagagawa. Isipin mo kapatid, si Elijah pagod, pinatulog ng Diyos. Si Elijah gutom, pinakain ng Diyos. Breakfast in bed pa. Kaya kapatid, Elijah na-discouraged, na-burnout. Na-burnout siya, at pinakain siya ng Diyos. Deserve niya yung kasi may ginagawa siya. Nakakalungkot kung discouraged ka, wala ka namang ginagawa. Paano mangyayaring discouraged ka at burnout ka sa ministry, wala ka namang ministry?
Paano nangyaring mas discouraged pa yung normal na member na wala namang ministry kaysa sa frontliners na most of the time, 4 times, 5 times a week nasa church? Paano nangyari yon? Kapatid, yung burnout na nangyari kay Elijah is acceptable because he served God sa kanyang buhay. Nakakalungkot, sasabihin mo, discouraged ka, burnt out ka, wala ka namang ministry, hindi ka naman nagtuturo sa mga bata, ni soul winning, hindi ka nagsusoul winning. Kaya kapatid, pinatulog, pinakain ng Diyos. Before you make a great decision, matulog ka muna. Kumain ka muna. Baka gutom lang yan. Nag-decide ka mag-quit. Baka gutom ka lang. Kasi kung gusto mo mag-quit, willing akong ihatid ka pa. Pero make sure na hindi ka gutom. Make sure na hindi ka pagod. Alam mo ba, in Mark chapter 6 verse 31, nung sinend out ng Diyos yung mga disciple niya ni Jesus Christ para mag-preach, magpagaling ng mga sakit, anong sabi niya in Mark 6:31? And He said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest for a while. Bakit? For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. Sabi ni Kristo, nung pagod na yung mga disciple niya, binigyan ng chance ng Panginoon na magpahinga. Kapatid, yung kapahingahan, acceptable yan kung ikaw ay pagod sa ministry. Pagod maglingkod sa Panginoon. Pero nakakalungkot, no? Hindi ka naman discouraged, kain ka ng kain. Tulog ka ng tulog. Kaya kapatid, God take cares of your physical as well as your spiritual needs. We tend to make major decision na pagsisisihan mo. Kasi pagod ka lang, kulang ka lang sa tulog, gutom ka lang. Alam mo ba, even our body has its own body shutting down mechanism. Nararamdaman niyo yung paggabi na, pag hindi mo na talaga kaya, talagang pipikit na yung mata mo. Ayun yung body shutting down mechanism ng katawan mo. Ang problema, pinipilit mo. Aanihin mo yan. You need break. You need rest. Sa Bible school nga, 4th year na kami, nung naging rule na merong 30-minute nap time sa bawat estudyante. Napag-usapan to sa faculty kasi maraming estudyante after lunch, after kumain ng maraming carbs, syempre inaantok yan. Puro asukal na yan. Sugar yan eh. Inaantok. Sayang yung lesson ng Old Testament survey, sayang yung lesson ng custom and tradition kasi yung mga estudyante tulog. Pag tulog doon, pinapatayo sa likod, pinapapush up. Pero kahit ganun kapatid, may lumalagpak pa rin sa upuan. Sa sobrang antok, kaya binigyan sila ng 30-minute na makapagtulog para maging productive. Kaya kapatid, ay power nap. Your body is your vessel. Kung yung katawan mo ay mahina, a weak body equals unproductivity. Kaya kapatid, number 1, God's provision, food. Isipin mo ngayon, bakit may mali kang nagawang decision? Baka gutom ka lang. Parang si Elijah, Lord, patayin niyo na lang ako. Lord, hindi ako, ayoko na. Baka gutom ka lang. Baka kailangan mo lang ng shawarma shack. Kailangan mo lang ng milk tea. Number 1, from despair to deliverance, God's provision, food. Number 2, God's presence, fellowship. Finellowship siya ng Panginoon. After ng provision ng Panginoon, pinakita ng Diyos yung presensya niya through fellowship. Ngayon, kung tapos ka na sa step number 1, busog ka na, next naman, i-fellowship mo naman ang Panginoon. Basahin natin in 1 Kings chapter 19, verse 9. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him and he said unto him, what doest here, Elijah? Pambihira, no? Ayan na, dumating na yung word of God. His word and fellowship with Elijah. The word of the Lord came unto him. God communicate with him. Merong conversation na nangyayari. May fellowship. At may dumating, sa babasahin nating verse 11. And he said, go forth and stand up on the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by and a great strong wind. May strong wind. And break in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After ng wind, wala ang Diyos doon. And after the wind, an earthquake. May matinding earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verse 12, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. Anong pinapakita dito ng Bible verses na ito? Na sometimes, God will talk to you through His still, small voice. Minsan ang revival ay hindi nangyayari kapag magaling yung preacher, kapag dynamic yung preacher, kapag may revival. Sometimes, and most of the times, it happens when you alone talking with God. Nagkaroon si Elijah ng enlightenment, ng kaliwanagan, ng refreshment when he alone talks with God. Kapatid, hindi laging sa
sa dramatic happening. Hindi about sa loudness. Wala ang Diyos doon sa earthquake, wala ang Diyos sa wind, wala ang Diyos sa fire, but in a still, small voice. That's why my question right now, kaya ka ba discouraged? Kasi wala ka ng time pagbabasa ng Bible, wala ka ng personal walk with God. Still small voice. Minsan hindi dahil sa preaching, hindi dahil sa magagandang illustration, hindi dahil sa maraming joke, kundi yung pakikipag-usap mo sa Panginoon, fellowship. Sa 1 Samuel 3:10, sabi ni Samuel, nung tinatawag siya ng Panginoon, speak for thy servant heareth. Ayun dapat yung ating attitude. Lord, speak for thy servant heareth. Hindi kagaya ni Eve, na nakinig sa boses ni Satanas. That's why the voice you listen today will influence the person you become tomorrow. The voice you listen today will influence the person you become tomorrow. Kaya kung ang laging laman ng utak mo ay puro pagtatalo sa Senado, ikaw ay laging nandun sa comment section ng San Pablo Public Forum, ikaw ay laging nakikinig ng balita, galit na galit ka sa president natin, galit na galit ka sa mayor natin, sa vice mayor natin, you are filling your mind with those garbage. Why not spend time talking with God? Kapatid, kapag emotion ang nag-drive sa mood mo, dynamic yan, nagbabago yan. Pero kung truth, Bible absolute, walang pagbabago yan. Kaya kapatid, magulo na ang mundo. Hindi mo kayang baguhin yan. Magbabago na yan sa millennial reign of Christ at sa eternal kingdom. Pero ngayon hindi magbabago yan until dumating ang Panginoon. Kaya nga si Elijah may fellowship sa Panginoon, na meron mang kaguluhan sa labas, meron mang battle without, but I know within, I am with God, I have fellowship with God, I talk with my God, I have conversation with my God. Ang normal na tao kumakain 3 times a day. Pero baka magulat ka na meron ditong nag-workout, cut ang tawag, na nag-OMAD, 1 meal a day. Alam niyo ba may mga taong ganan? 1 meal a day. Nagbibuild ng muscle. Pero mas magulat ka pag may OMAW. 1 meal a week. Hindi normal yon. Kung paano ang thinking mo sa physical needs ng tao, hindi normal pag 1 meal a week lang. Hindi ba ganun din dapat sa Bible reading? Hindi normal pag 1 verse a day lang. Hindi normal pag 1 chapter a day lang. Hindi normal pag 1 Bible reading a week lang. Kaya kapatid, sabi ni Dr. Lee Robertson, the Bible does not contain the Word of God. It is the Word of God. Sabi ni D.L. Moody, the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Sabi ni John Rice, read it every day. You cannot be a good Christian unless you read the Bible and read all the Bible. Kapatid, napakahalaga ng Bible reading. Fellowship with God. Kung merong ang office sa bahay mo, dalhin mo yung Bible mo, get your highlighter, get your devotional notebook, at magtimpala ka lang ng Arabica na kape, solid ng umaga mo. Kapatid, kapag nasettle mo yun sa umaga mo, sarap na ng buong maghapon. Kaya, sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing. Sabi ng Psalm 119:05, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya title, Despair, from despair to deliverance. Number 1, God's provision, He gives food. God's presence, He gives fellowship. And number last, God's purpose, moving forward. Sabi ng 1 Kings chapter 19, verse 15 to 18. So, okay na si Elijah physically, busog na siya, nakapagpahinga na siya. Okay na siya spiritually, na-revive na siya kasi the word of the Lord came unto him in a still small voice. Sabi ng Panginoon, go back to your purpose. Go back to your purpose. Move forward. Kasi iaanoin niya pa si Hazael, king of Syria. Iaanoin niya pa si Jehu. Iaanoin niya pa si Elisha, yung papalit sa kanya. Basahin natin in 1 Kings chapter 19, verse 15 to 18. And the Lord said unto him, go return to thy way, the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint king over Israel. And Elisha the son of Shaphat of Abel-Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. After na masatisfy ng Diyos yung kanyang physical needs and spiritual needs, you are now ready. Go back to your purpose. Ang problema natin kapatid, ready ka naman physical, hindi ka naman nagugutom halata naman sa'yo. Ready ka naman spiritual, lagi ka nakakapakinig ng preaching. Pero ang kulang sa'yo, hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung purpose mo.
Sabi ng isang sikat na quotation, a person without purpose distracts himself with pleasure. Kapag hindi po ba settle yung purpose mo every morning, i-distract mo lang yung sarili mo sa social media. Kasi bakit? Hindi malinaw yung purpose mo. Kaya nagpapasalamat ako kay Pastor sa kanyang sa wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Every 7:30 we have meeting. At may meeting kami at ililista namin yung goal namin sa umaga. If you are going soul winning, ilista mo doon soul winning. Magtatabas, maglilinis, talagang specific. Kasi kapag hindi mo alam yung purpose mo, i-distract mo lang yung sarili mo ng pleasure. Ano bang pleasure madalas ng tao bukod sa pagkain, social media? Dapat ngayon pa lang, dapat every morning, malinaw kung ano yung purpose mo para hindi mo na ma-distract yung sarili mo pag ng pleasure. Ito kapatid na matindi, pag 1:30 may meeting din kami. Alam mo kung bakit? Yung mga patay ng oras na yan, dyan maraming nagkakasala. Mga patay ng oras. Anong habit ng mga Pilipino? Pagkatapos kumain, tulog. Wala, anong gising nun? 4:00 na. Hindi na magiging productive yon. Kaya kapatid kami, 1:30, syempre after lunch namin ng 12. Syempre, bibigyan kami ng 12 to 1:30 ng pwede ka magpahinga, mag-rest. Kasi kailangan mo naman talaga mag-rest para makapagtrabaho ka sa 1:30. Anong goal mo naman? Magtabas, maglinis, mag-soul winning, mag-Bible study, mag-review ng CBBI para hindi bumagsak. Amen? So, malinaw yung purpose mo. Ayun yung purpose natin. Pero kung meron mang pinaka-the best purpose ka is to be a soul winner. Okay na, na-suffice na ng Diyos yung iyong physical needs and also your spiritual needs, but it's time for you to go out and win some souls for Christ. Kaya ka discouraged kasi hindi ka nagsusoul winning. Kung ikaw ay down, mag-soul winning ka. Kung ikaw ay discouraged, mag-soul winning ka. Kung may problems ka, mag-soul winning ka. And I will tell you, may mga tao pa sa labas na mas matindi ang problema sa'yo. At once you share them the gospel, papasalamat ka, Lord. Hindi lang pala ako nakakaranas nito. At pag naligtas yun at nadala mo pa sa church, kaya kapatid, soul winning. Minsan may rejection talaga. Naalala ko, nag-soul winning kami ni Ed sa Lucena. Partner kami ni Ed doon. May born again doon na babae. At yung nanay niya, nasira yung isip. Ano siya, sabi nung anak niyang lalaki, born again siya, very devoted. So sobrang devoted niya, siguro nasira yung isip. Kinatok ni Brother Ed. Tapos dinuro siya ng babae. Sabi niya, ikaw alagad ni Satanas. Talaga namang nakaka-discourage yun, ano? Alagad daw ni Satanas. Kapatid, soul winning, makakaranas ka na. Tawagin ka ba ng mga alagad ni Satanas? Pero kapatid, alam mo yung soul winning, it will help you. It will help you. Sa 10 years ko na sa church, sa biyaya ng Panginoon, pag nag-soul winning ka, marirenew ulit yung commitment mo sa Panginoon, na hindi sayang na nagsuko ko ng buhay sa Panginoon. Hindi kaya dahil kaya wala ka sa hulog kasi na-lose mo na yung purpose mo? Si Jesus, malinaw yung purpose niya, to seek and to save that which was lost. Pag wala, di ba yung gulong ng mga sasakyan, pag wala sa alignment, kumakain ng gulong yan. Yung sidecar ng tricycle, pag wala sa alignment, ang lakas ng kabignan. Tapos mataba pa yung sumakay. Ang lakas ng kabignan, di ba yung mga nadrive ng tricycle? Hindi kaya ang lakas ng kabig ng mundo sa'yo kasi wala ka pa sa alignment. Hindi pa malinaw yung purpose mo. Si Elijah, nung pinakain siya, pinatulog siya ng Diyos, nakipag-fellowship ang Diyos sa kanya, hey, get up and go back to your work. Go back to your purpose. Hindi magiging masaya ang buhay mo kung until now, hindi pa settle ang purpose mo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, naging clear ang purpose sa akin ng Panginoon when I gave my life to God. Kaya ako mag-full time, I want to be trained. Kaya ako mag-aaral sa Bible School, I want to be trained. Kung pagkatiwalaan ng gawain, prepared na for mission work, ayun yung purpose na sinasabi ko. Ang tanong ko sa iyo, bakit ka nagtatrabaho sa labas? Anong purpose mo? Tanong ko sa mga working sa labas, anong purpose kung bakit ka nagtatrabaho? Look at Sir Larry, nagbabiyahe siya ng tricycle. Ang purpose niya ay mag-soul winning. Pambihira, ano? Isipin mo, daan-daang isasakay niya every week. I-invite niya sa church. May nagiging bunga. Ayun yung purpose na tinatawag. Hindi mo may enjoy yung field of work mo kung hindi mo makita ang purpose mo. Kaya kapatid, sabi ng Galatians 6:9,
Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kapag kami nasa Lucena, syempre, dahil nanggaling ka na sa malagong simbahan dito, ina-expect mo malago agad. Pero lagi kong inisip, Lord, nagtatanim pa lang kami. And one of these days, aani kami. Itong mga nataniman namin ng Word of God, one of these days, aanihin namin yan. Wala namang nagtanim na umani agad. Kaya it takes hard work. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabi ng isang quotation, the two most important days in your life are the day you are born and the day you discover why. Kapag hindi mo pa nadidiscover kung bakit ka pinanganak, sana ma-discover mo na ngayon. Sabi ng mundo, dalawa lang ang sex, male and female, pero may gender fluidity, kung anong gusto mo. Pero hindi ganun ang Panginoon. He is not God of confusion. At ganun din kapatid sa paglilingkod sa Kristiyano. It's either soul winner ka o backslider ka. Mamili ka lang sa dalawa. It's either nagsosoul winning ka o backslider kang Kristiyano. Kaya stay on your purpose. Father, provide for your family. Mother, nurture your children. Students, study hard. Workers, work hard. But every Christian must serve God through the ministry, through soul winning. Kaya hindi ka masaya at hindi ka fulfilled at may emptiness sa puso mo. Baka meron pang missing purpose na hindi nagkakompleto sa'yo. Kaya nga from despair to deliverance, first point, God's provision, food. God's presence, fellowship. And God's purpose, moving forward. Sabi ng Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya kapatid ngayon, isipin mo kung nandun ka sa step 1 pa lang. Discouraged ka ba ngayon? Kumain ka mamayang gabi? O kung satisfied na ka na physically, baka spiritual naman. Pero kapag nasatisfy ka na ng Diyos na, make sure you are moving forward. You're going forward. Makita mo ulit yung purpose mo. Mahirap kapag yung, di ba, nag-aasinta kami dyan, yan, inasintahan namin yan. Ay, hindi pala asinta kasi wala sa asinta eh. Ano kayang tawag doon? Wala sa hulog. Di ba, pag malayo at feeling mo pantay, pero pag tumuto ka, hindi pala pantay. Ganon din sa'yo, pag malayo ka tinignan, akala, ang banal-banal naman ito. Nakaka-bless naman ang buhay nito. Very faithful sa church, ang aga lagi, nagsusoul winning. Pero pag lumapit kami sa iyo, ay, broken na pala siya. Bitter na pala siya. Kasi wala sa hulog nung umpisa pa lang. Kaya ngayon kapatid, ihulog mo na yung sarili mo. Hindi sa balon na, i-align mo na yung sarili mo sa purpose ng Panginoon. Tayo magsita yung lahat, tayo mag-pray. Let's pray, Lord, forgive us for our sins. And I thank you, Lord, for this privilege. You know, Lord, I am unworthy. I'm just a sinner saved by grace. Forgive us for our sins, Lord, in Jesus' name.